Magandang gabi sa inyong lahat. Midweek service. Sa kalagitnaan ng ating pagbibiyahe, biyaheng langit, kailangan natin ang grasya. Dahil ang grasya o regalo ng Diyos sa atin ay sustainability. Sustain niya tayo sa ating biyahe hanggang makarating tayo sa ating destiny. So tonight, prepare po natin ating mga puso. Taglis tayo na kailangan natin, ipakita natin sa Diyos na kailangan natin siya. Wala tayong ibang kailangan kundi ang Diyos na makapagbigay sa atin ng lahat nating kailangan. So tonight, let's worship Him. Praise the Lord. Lahat. Hallelujah. Lahat. Sinasabi po ng salita ng Lahat Diyos ng may puso, may pag-ibig. Sino mang naghahangad sa kanyang pag-ibig. Alayan natin siya. Dahil siya'y buo. Ialay natin ang ating Ang pangako niya. pagsamba, Buo ang mga papuri. Ang mga burol. Ngunit hindi maglalaw ang pag-ibig niya sa atin. Ang lahat ay nasa iyo. Sapagkat sa presensya niya, susumpo nga tayo ng tunay na kasapatan sa ating buhay. O Panginoon, sino pa nga ba ang tutulad sa iyo? Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang tulihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Fight the good fight of faith. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Pinatunayan nyo yan ngayon. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang tulihan Sa ko, aming O Diyos kahinaan. magpagkailanman. Kayo ang nagpapalakas. Pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Kanino pa nga ba kami lalapit, O Diyos? Ngayong ikaw lamang ang sasapat sa lahat ng aking kailangan. Ikaw lamang ang makapupuno sa lahat ng aking kakulangan. Wala na ang iba, Jesus. Tanging ikaw lamang. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Magpagkailanman. Siyang silang ko, at siyang bilang ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Amen. Lahat-lahat po ng kailangan natin ay siya lang ang makapagbibigay. Pera, kahit anuman, lalo na ang ating mga kaluluwa na naglulong ng pag-ibig. Sa Kanya ang lahat ng biyaya. Galing lang po lahat sa langit. Nasa atin ang pagtanggap. Sa iyong biyaya, ako ay namamanga. Sa iyong kalinga, panganib ay di bantas. At pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw
sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa iman. Gulo mo'y natatangi, pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa Kailan man. Kailan man ilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan man ilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may nilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa Kailan pa man. Panginoon, maraming salamat sa inyong bugtong na anak. Pinadala niyo sa buong mundong ito para sagot sa lahat ng pangangailangan ng mga ginawa mo, yung nilikha mo, Lord. Ikaw ang may gawa ng lahat. Kaya ikaw rin nakakaalam kung ano ang aming mga kailangan at ikaw din ang magpo-provide ng aming lahat na kailangan. Maraming salamat, kilalanin ka lang namin bilang aming Ama na nasa langit. Ikaw ay tuloy-tuloy ang inyong pagkalinga sa aming lahat dahil kami ay tunay mong mga anak. Ito po ang aming pasalamat sa araw na to, sa middle week service na to, na mabigyan kami ng dagdag kalakasan upang makapagpatuloy. Lord, dalangin ko, lahat na nandito ay makatanggap ng
supernatural na strength. Na kahit dumating man ang kahinaan, yung wala kaming gana, magkakaroon kami ng gana. Dahil kayo ang nagpapadala ng extra mile ng aming mga puso. Maraming salamat. Bubusugin mo na naman kami ng inyong kaalaman upang tuloy-tuloy ang aming pag-enjoy ng inyong pagpapala. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Okay, children, you go to your teacher. Maraming salamat sa ating mga kabataan. Kahit gabi, nandito sila. Talagang gustong magsamba. Alam nyo, kahit mga bata ay nagkakaroon din ng desire na talagang makilala ang ating Panginoon. I would like to say, magandang gabi sa lahat. Kayo nasa likod, dito kayo sa harap para masyadong malayo kayo. Maganda yung malapit na lang tayo para salong-salo natin ang tinatawag nating anointing. Ang anointing ay kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan. Ito ay pinababahagi o nire-release sa pamagitan ng kanyang salita. Sana makinig tayo para salong-salo natin. Kasi kailangan natin ng teachable heart. Nasabi ko pag wala tayong teachable heart, para itong gripo na nagsasara. So katulad yan, binless tayo ng Lord pagkatapos sabi ng Lord, yung blessing mo na yan, i-share mo sa iba. Hindi mo ma-share kasi nagsara ka. Kaya pundido. Wala nang babalik sa iyo o mag-flow sapagkat sinara mo para sa ibang tao. Sabihin mo nga sa katabi, blessed ka to be a blessing sa ibang tao. Manotice ninyo ang mga taong hindi mapagbigay, mga greedy people, talagang mahirap ang buhay nila. Sa pera, sa kaalaman, lahat. Kahirapan talaga ang nakikita ko sa mga taong walang teachable heart. Lagi kong sinasabi, dito sa VCF, ang unang dalhin nyo, teachable heart, ballpen, Bible, pati ang inyong teachable heart. Kasi pag wala yan, baliwala ang lahat. Nandito tayo para magpaturo. Tama ba? Matuturuan ka ba? Dahil maraming Kristiyano, tinanggap lang si Jesus pero ayaw nilang magpa-train. Kasi titraining ka pa niyan, hindi pwede magtanggap-tanggap ka lang at kakanta tuwing Sunday. Titraining ka pa sa tinatawag nating righteous living. Galing tayo sa unrighteous, di ba? Yung buhay natin noon, talagang marka-demonyo. Ngayon, tinanggap mo si Jesus, isang lang yun, isang step pa lang. Ang sunod niyan, i-educate ka ng Lord. Iti-training ka pa para maging ganap kang anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Kailangan po maunawaan natin kung bakit hanggang ngayon marami pa rin mga Kristiyano off and on, parang ilaw. Anong maganda, nag-on ka tapos nag-off ka naman lang din? Wala din. Kaya nga hindi tayo nagiging productive bilang isang manggagawa. Dahil hindi tayo naniniwala. Kasi kung naniniwala tayo, sumusunod tayo. At kung sumusunod tayo, may bunga talaga tayo. Yan, sinabi ko nga kay Josh kanina, ang problema sa inyo, para kayo mga pastor. Sinasabihan na kayo kung anong gagawin, ayaw. Wala akong magawa. Tataka naman ako, nagtatagal kayo dito, ayaw nyo namang sundin kung ano sinasabi ng leader ninyo. Tama ba? Tama ba? Mukhang wala ang mga tao dito. Palakpakan nga natin ang Lord. Pagdating sa correction talaga, nakita ko, nagsishrink back ang tao. Talagang tao ay tao. Ayaw ng correction. So, yung bumabalik-balik, kaya nga sabi ko, tripod dapat ang ginagamit sa inyo. Kaya nga, hindi kayo ma-handle. Ako na lang talaga ang mag-handle sa inyo. Kung gusto niyo pang bumalik. Dahil hindi pa kayo nakabalik actually. Manaramdaman mo kung nakabalik yung tao sa Panginoon tuloy-tuloy. Pero yung parang hirap na hirap sa pagbabalik dahil kulang ng kaalaman, kaya napopol uli. At masahol pa ang pangalawa, pangatlong fall. Sabihin mo sa katabi, kailangan umakyat ka ng eksakto para hindi ka na ma-fall o mahulog. Palakpak. Sana ang salita ng Diyos ngayon ay silbing ilaw.
Kahit dito sa mga kasamahan ko, maging ilaw sana. Kasi kung hindi rin lang tayo susunod sa salitang maririnig natin, paglalaruan kayo ni Satanas. The devil will play around with you kasi alam niya kung ano narinig mo. Sa langit, accountable ka sa narinig mo. Minsan sabihin mo pa, mabuti pa hindi ako nakinig. Pero kapag naialam ka, may accountability ka. Ang Diyos ay nakatingin sa iyo at inaasahan niya ang salita niya, hindi babalik na baliwala. Kasi pag binaliwala natin ang salita ng Diyos, tayo ay babaliwalain din ng Diyos. Naintindihan ba natin? Stamp your feet, shout, kasi buhay ang Diyos natin. Buhay na buhay. So tonight, our message is about the Holy Spirit kasi siya naman talaga ang Diyos natin na kinakasama natin. Yung si Jesus, pumunta rito may katawan. Namatay na siya. Tapos syempre, yun nga, siya ay nabuhay na muli at nirelease niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng Holy Spirit. Spirit, yung spirit na sinabi dito sa Bible na nagbigay ng buhay sa atin. Yun ang ibinalik. Although tayo dito may nakahinga, pero pag wala po tayo kay Jesus, wala po tayo kay Christ, the Father of Jesus, wala tayong buhay na walang hanggan. Klaro, John 3:16, for God so loved you, yes, minahal ka niya. Kaya ang proof niya, minahal ka niya, binigyan ka niya ng kanyang hininga. Yung Spirit ng Diyos, yun ang original nating buhay. Kung dito, wala ka kay Christ na siyang namatay para sa iyong pangalawang buhay, para mabigyan ka ng chance para makabalik sa Ama, ikaw ay katulad ng dog na nakakahinga, nakakain, pero walang guide, walang iniisip. Hindi makadecide ang animal. Ang animal ay hindi nakakasunod sa law ng Diyos. Kaya kahit tao ka, kapag hindi ka sumusunod sa sinasabi ng Diyos, ikaw ay hindi kategory na human na ginawa ng Diyos. Kailangan mo magkaroon ng Holy Spirit para makabalik ka bilang human being na tinalaga ng Diyos. Tao ako, pastor, hindi naman ako aso. Pero yung iyong karakter ay hindi pareho kay Jesus. Naintindihan niyo ba? Look at your neighbor. Medyo may sa aso pa ba ang ating mga ugali? So you need Jesus. You need to be born again. Dahil pag hindi ka born again, ikaw ay patay sa harap ng Diyos. Klaro? Dapat ipagsigawan yung born again ako. Hallelujah. Alright, so tonight, alam kong nandito si Lord, siya ang kasama natin, siya ang magtuturo sa ating lahat, pati ako. All I have to do is to surrender my humanity at inaalaw ko siyang gamitin ang bibig ko para pati ako ay makinig sa salita ng Diyos nandito. Galing sa kanya mismong salita. Let's go, Joe! Discern the voice of the Holy Spirit. Sabihin mo nga sa katabi, nakakarinig ka na ba sa boses ng Diyos? Ngayon, pag sinabi mo sa non-born again na narinig mo si Lord, talagang nalalaki ang mga mata nila. Pero yung iba nakangiti, pero hindi rin nakarinig ng boses ng Lord. Kasi ganito yan. Ang boses ng Lord ay may paraan kung paano mo marinig. So alam ko lahat kayo ay nagtatanong paano ba marinig ang boses ng Holy Spirit, pero dahil kayo ay may pride at lagi natin sinasabi, born again ako, nakarinig ako. Pero bakit hindi tama ang iyong mga ginagawa? Dahil ito ang ating basis para masabi natin yung boses na pinakinggan mo ay sa Panginoon. God is good all the time. Pero hindi ka all the time good. Kaya nga kailangan mo ang God is good all the time para all the time ka maging good.
Klaro? Pag religion talagang God is good, all the time yun na lang, hanggang doon na lamang, magandang gabi bayan. Pero pag ikaw ay born again, talagang bakit sinabi ng Diyos na siya lang ang good? Si Jesus nga sinabihan ng, you are good. Sabi niya, hindi ako good. Ang Diyos lang ang good. Sinabi ni Jesus during that time kasi tao pa lang siya. Pero nung siya ay namatay, nabuhay, inanoint na talaga siya yung Diyos, then truly, pinakita niya na siya ay na-transcend, na-transpose, na-transfigured. Alam nyo yan, nanonood kayo ng mga movies. Nakakakita kayo ng halimaw na na-transform na magandang babae, Jezebel. Pero sa totoo lang, ito ay nagtatransform dahil ang ugali niya, hindi ayaw niya sa Diyos. Alam mo, ang Satanas ay hindi nakaka-obey. Nakakapalakpak sa loob ng church, hallelujah, praise the Lord, nagbibigay din, mabait-bait din, pero obedience, hindi niya kaya. Pag hindi ka maka-obey, you are considered to be antichrist inside the house of God. Obedience is the word. Yan ang pagkakaiba natin. Bilang mga Kristiyano, yung obedience ko at ang obedience mo ay may pagkakaiba. Kaya nga, tinitraining tayo. Pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili para magtiwala tayo sa Kanya. Tell me, wala kang alam kay Jesus, kunti lang alam mo, paano ka makapagtiwala? That's why you don't trust God. Pag sinabihan mo, tiwala lang sa Diyos, hindi nila naintindihan. Oo, ako pa. Lagi akong nagpipray sa gabi, pero nagmamadyong sa umaga, sa tanghali. So, siyempre, doon nakikita kung sino ba ang Diyos mo. We need to identify kung sino ba talaga ang Diyos mo. Ang Diyos mo ba ay Diyos ko? Kung pareho tayo ng Diyos, hindi pareho ang lalabas sa atin. Hindi tayo nag-aaway, hindi tayo nag-iinggitan, hindi tayo nagkakalmutan, sapagkat iisa lang ang ating tatay. Palakpak! At ang tatay natin ay nagtuturo ng tamang pag-uugali. Ang pinakasample natin ay ang kanyang bugtong na anak. Hindi tayo perfect. Kaya lang, dahil meron na tayong boses na sinusundan. Ito yung regalo ng Diyos. Yung eternal life. Hindi mo makita ang Diyos pero naririnig mo ang boses niya sa pamagitan ng salita. Kaya pag hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, paano nyo malaman na may boses ang Diyos? You need to have knowledge in order for you to benefit, para mabenepisyo ninyo ang lahat ng pangako. Palakpak. Discernment. Ano ibig sabihin ng discernment? Katulad nagda-drive si Papa. Lagi, nandiyan, malapit na sana. Pero malayo pa sinasabi ko, para hindi pa siya minsan magtiwala. Nung nakita niya, totoo nga. Doon niya, ilang beses na yan. Because even if kami ay nagkukwentuhan, yung parameter ng aking vision o aking discernment ay malayo. Malayo pa yung sasakyan, alam ko na. May boses na. Dahan-dahan. Kasi merong merong ganito. Madidisgrasya ka. Promptings is very important. Kaya nga may boses. Naalala ko noon, pag ikaw ay believer, lalo na pag ikaw ay pastor, leader, inaasahan ng grupo mo na nakakarinig ka kay Lord. Sabi ko kay Joe, ano bang ginagawa ninyo pag tuwing nagpipreach ako? Kung nakikinig kayo, na-develop nyo na yung boses ng Diyos. Tama ba? Katulad ng promptings ng Lord. Ang Lord mag-prompt between life and death Ang pinaka-big time na gusto kong i-testify sa inyo, yung pumunta kami sa gera. Sino naman ang taong gustong magpunta ng gera on the spot, nagbabarilan? Pero narinig ko kay Lord. Salamat naman, yung mga VCF na sumama sa akin,
Bakit? Sasama ka ba kung wala kang tiwala? Na-build ko yung tiwala, kaya sumama sila. Itinaya din nila ang buhay nila kasi kilala na nila ako na kapag nagsalita ako, nangyayari. It was a big prompt doon sa Pikit, North Cotabato. Sabi ng Lord, punta ka. Sa gitna ng gera? Yes. So yun lang ang narinig ko, certain ako na boses ng Diyos yun, kaya hindi na ako nagdalawang isip. Hindi ko na sila kinumbinsi, uy, punta tayo. Hindi, basta sinabi ko lang, pupunta ako. At nandun nga, no, magme-mention talaga ako ng pangalan. Baka sabihin nyo, ako, sinungaling. Itong si Lucille Garcia, dati siyang praise team leader dito, kapapanganak niya pa lang. At ayaw na ayaw niya yung asawa niya sa Hawaii na sumasama siya lagi sa BCF. But because of the love, may natumubo na yung love ni Lucille Garcia sa Panginoon. Talagang hindi niya sinusunod yung husband niya. Kapapanganak niya pa lang, can you imagine? Mga ilang buwan pa lang yung si Kulox na yon. Sumama siya ako na mismo yung sabi, sigurado ka ha? Hindi ko kayo pinipilit. Yes, pastora. Nagpalehan siya sa anak niya, kung marinig niya man ito, magsabi siyang sinungaling ako. Ever since itong pulpit na to, walang kasinungalingan ito, kaya nagkaroon tayo ng ebidensya na ang Diyos ay nandito. Nagpalehan siya sa anak niyang maliit, pati kay Vito. Dalawa yung anak niya eh. Anak, kung hindi man ako makabalik, si Papa Jesus na ang bahala sa inyo. So, dahil gusto nilang sumama sila sa kalagitnaan ng gera. At dahil totoo, on the way, may tumawag kay sa kapatid ni sabi niya, Pastor, yung taga ABS-CBN, tumatawag na wag daw tayong tumuloy dahil kasagsaran ng tarang nagpuputukan. Hindi ako nakinig. Tuloy-tuloy lang. Pero namumutla, pati yung mother niya sa Canada, sabi niya, tutuloy ba kayo? Nandito tuloy na kami. So papunta kami, pagpasok namin doon, nakabukas agad yung gate doon sa gera. Mga ilang libo ba? 40,000 ang mga refugees doon. Pumasok kami agad pag ganon. Bakit? Kasi may ceasefire. Ilang minuto lang pala yung ceasefire. Hindi ko alam. Basta tuloy-tuloy kami. Diretso kami doon kay Mayor Malingco. Ang mayor noon ng Pikit, North Cotabato ay babae na Muslim. Para sa kanila, talagang hindi sila nagpapapray sa Christian. Pero during that time, namumutla siya. Sabi niya, Pastor, sige, mag-pray tayo. Kahit ano man yan, maniniwala ako na may Diyos. So, mayroon tayong mga pictures, pakilocate. Hindi pwedeng, aksidente lang yun. Hanggang ngayon, ginagamit ko yan. Patotoo na ang Diyos ko ay buhay. At syempre, hindi ko na ma-mention sa dami namin sa isang van. Talagang mayroong ako sa kanila, napakabilis natin, lahat gawin natin, mamigay tayo, mag-pray tayo, mamigay tayo ng bigas. Alam ko ang bibigyan namin ng bigas ay yun din ang mga rebelde. So kami ay nabalot ng prayer, nabalot ng pananampalataya. Then syempre sabi ko, pag naiwan kayo, pag ang sasakyan natin umandar na at naiwan kayo, hindi ko nakasalanan yon. Kaya sila tumatakbo kahit si Rainier, na sobrang taba, napatakbo yan kasi naiwan siya. And then, nalabas kami, tama-tama, paglabas namin sa gate, nakarinig kami, pak, 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 umpisa na naman ang gera. Nakakita kami ng mga bata na pinanganganak lang doon, walang sa mga kabayo, nagtatakbuhan, ganon. Saka may mga tents, yung mga bata, nakaburles, pinapakain. Ang gobyerno ang nagpapakain, pero yung pinapakain nila, yun yung kanilang kalaban. O ayan na, praise the Lord.
Medyo bata pa si Pastora dyan. Gusto ko makita ninyo, ayan si Nora, si Jonah. Medyo payat si Jonah pa dyan, mataba na. Okay, yan po ay libo-libo ang mga pakita natin sa live streams. Ito po ang patutuo ni Pastora dahil sa promptings ng Holy Spirit, baka sabihin nyo, lalayo dahil sa topic natin. Yan po, kami ay namigay ng mga pagkain at gamot. Yan si Lucille Garcia dahil siya ang pharmacist. Ito yung aming team. At yan, 40,000 na evacuation dyan. Yan pa yung van namin. Ayan, kilala niyo yan si Charlie Daklangin. At ito yung mga matatanda na 3 times akong pumunta. O ito yung mag-asawa na sana tuloy-tuloy ang kanilang pag-mission kung sila ay tuloy-tuloy mag-receive ng pagpapala ng Diyos spiritual. Okay? Pinatunayan ng Lord na kung tayo ay sumusunod lamang sa kanyang promptings, ito yung mangyayari. Wala tayong takot. Kapag ikaw ay may Holy Spirit, wala kang ito si Jesse Boy. Yan si Castañeda, sino pa yung isa? Si Papa. Yan ang Mayor Malingco. During that time, hinarap niya kami sa may mga tangki digera na sa harap. At yan ang mga bata na inanuhan namin ang mga pagkain. Yan yung kanilang tent at nandyan yung matandang babae na walang saplot. Dahil nga gera. Ayan, we give them medicines at tumanggap sila kay Isa Almasi. Dahil sa katapangan ng inyong pastora, talagang naggamit ako ng yung amplifier nila doon. Megaphone. At yun, kaya, yan, mabilisan lang yan kasi si Spire pa lang. Ayan ayan. So yan, kinuha namin yung ang megaphone ng Red Cross kasi hindi naman nila ginagamit. So kami nang naggamit, ayan. Mayroon pa kaming picture na pinanganak na lang nakasakay sa kabayo, nahulog yung bata, sinalo ng sako. At yan, mga Muslims lahat yan halos. Now Pikit is no longer Pikit. 3 beses lang kami pumunta, ang Pikit ay bugtaw na. Why? Because all government, mga kuha ng mga gobyerno nakalagay doon. Ngayon may mga building na, dati-dati doon talagang ghost area. Ayan si Malingco, namatay na daw yata yan. Praise the Lord. Yan po ang municipality ng Pikit. Ayan ang matatapang na sumugod sa 40,000 na mga evacuees doon during sa gera. At hindi po basta-basta din ang aming kaba na baka yun na ang last namin. So we go. Yung aming baon, may baon kaming pagkain, hindi namin nakain sa kaba. Pag uwi namin dito sa Round Ball, sigawan kami kasi buhay pa kami. Ayan bagong panganak. Kaya nung bumalik kami, ay nagdala kami ng maraming sako, pati si ma'am, ayan yung matandang pinatanggap ko, na walang makain sila dahil sa gera. Pati si mami, mami ni nagpadala ng kanyang mga saharina, pinatahi namin yan kasi marami mga baby doon na walang saplot. Mami Lourdes, yan. Alam nyo, lahat ng ginagawa ninyo, kahit yung mga dating nawala na dito, lahat ng ginawa nyo, kahit si Ate Loretta happy birthday tomorrow. 4 ba tomorrow? Yes, sa 8 si Kuya Boy. Alam nyo, pag nandito sa puso mo, hindi talaga nawawala. Talagang nasa puso ko sila. So ito yung yung DSWD head na kinausap ko dahil director pala. Ay, kinausap ko siya dahil wala silang
sabi niya walang-wala talaga kami, pastora. Kung may dumarating sa gobyerno, kunti lang kasi nga rebelde sila. So kami naman ang nag-aabuno ng kung anong kulang. Kasi araw-araw, may malaki silang kailangan. May sinusustain sila. For 40,000 ba naman na evacuees. Salamat sa mga pictures na to. No? Please preserve that at gawan nyo ng album. Dahil ito, pag nawala na si Pastora, isa ito sa mga testimony na ang DCF ay matapang. Sige pa po. Ayan. To God be the glory. At hindi lang po yan, tuloy-tuloy ang reaching out namin. Hindi lang sa mga iba, doon lang sa Pikit, North Cotabato. In fact, after ng 3 balik namin, pinapunta ko sila lahat, ginastusan ko talaga. Lahat sila doon na reach out namin, pumunta rito para magsamba sa kay Isa Almasi. Yan yung aming team sa mission. Kaya kung sila man ay nawala dito, hindi nawala kay Lord ang record. Ano lang, kapag ikaw ay hindi na-align, hindi mo yan, ayan si Pax Mangundadato, nakasamba na rin yan dito for several times. Medyo matanda na siya ngayon, kaya hindi na siya makapunta. Di ko marinig, Jo. Ha? At saka pari na Orthodox. Imam yata yan eh. Pari siya. Tapos meron kaming mga imams din na napunta rito. Ayan si Pax, siya ay naging guest speaker at sinabi niya na hindi naman siya talaga totoong Muslim. Siya ay Christian na naging Muslim. And sa puso niya, syempre si Kristo talaga. Alam nga naman, palakpakan natin ang Lord. Yan po ang ginawa ng Lord na hindi makakalimutan ng langit. Lahat ng ginawa natin ayon sa salita ng Diyos ay hindi pwedeng mabura yan. Nabubura lang ang isang bagay na ginawa ninyo kapag wala na kayo sa linya. Lalo na nagrebelde ka, syempre marami ka nang sinasabi, automatically cut ka. Pero pag bumalik loob ka, magulat ka, nandun lahat yung mga ginagawa mo, ma-enjoy mo pa rin. Na-bless ba kayo ngayong gabi? Talagang ang Diyos ay mabuti forevermore. Hindi siya yung nagtatanim ng galit. Tayo lang naman nagtatanim ng galit. Kung sana itong mga kasamahan dito na nag-umpisa at alam nila kung sino ang Jesus dito, magbalik loob lang sila kahit hindi dito sa VCF, kundi sa righteousness ng Lord. Kasi kung magbalik kayo sa righteousness ng Lord, hindi pwedeng hindi kayo magbalik at magsabi sa akin ng Pastor, sorry, hindi ko naintindihan ikaw noon. Ang Diyos ay forgiving. Yun lang ang susi para ma-enjoy mo pa lahat ng ginawa mo nung time na tinanggap mo. Nung time na sa kainitan mo, ibabalik ka ng Lord. Sa line lang naman yan eh. Pag na-realign ka, nandun lahat. Mawawala ang iyong consequence. Nagkakaroon tayo ng consequence kasi wala na tayo sa linya ng righteousness. Palakpakan natin ang Lord. Tonight, number 1 po na gusto kong ipaalam din sa inyo, ang Diyos natin ay the great shepherd. Psalms 23, alam nyo yan. You shall not want. Pero yung iba sa atin parang kulang-kulang. Sabihin mo nga sa katabi kaya hindi ka masaya kasi kulang-kulang ka. Ang Lord naman feel ng feel. Tayo naman kulang pa rin ng kulang. Kasi hindi nga tayo naka-align. Sabi, everybody say alignment. Katulad ba ng tubig? Kapag hindi ka naman nagsahod, natural wala kang tubig. Naintindihan nyo? Righteousness kasi ang line ng Lord. Unrighteousness wala sa line. Kapag hindi tama yung ginawa mo, talagang ipapakita ng banal na espiritu na hindi tama. Kaya ini-expose niya ang mga maling gawa. Trabaho niya yan. Kaya minsan sinasabi niyo pa si pastor ang ganyan yung ugali niya. Pinapahiya kami. Sabihin mo sa katabi, ang Holy Spirit ang nagpapahiya sa'yo.
Ini-expose niya ang hindi tama. Palakpak. That's why you have to know the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? The triune person of God. Siya ang persona ni Jesus. Siya ang persona ng Ama. Father, Son, the Holy Spirit are one. So sino ang kasama natin ngayon? Ang Holy Spirit niya. Pero nandyan yung tatlo na function. Iisa ang Diyos natin pero may function siya. Katulad ko rin, ako si Marlene ang pangalan ko. Meron akong kaluluwa at meron akong espiritu. Kaya ako ay 3-in-1 dahil galing ako, ginawa ako ng 3-in-1 God. Hallelujah, help yourself. The Holy Spirit is with you. Kasi pag naintindihan ninyo, ang sarap. Kapag nakakita ka ng mga Kristiyano na hindi naintindihan, nandoon yung pasalamat ninyo, Lord, salamat, kilala ko ang Trinity. Alam ko ang Trinity. Yung iba, marami, hindi nila kilala ang Trinity mo. So paano ka masave kung di mo kilala ang Trinity? Hindi lang tinanggap mo si Jesus, matanggap, save ka na. No. Ang tunay na Jesus ay Espiritu. Hallelujah. Spiritual na salita at Espiritu na person. Okay, so sabi niya doon sa John, sabi niya doon sa John 10:27, pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ililihim sa amin kung sino ka talaga? Kasi ang sabi ng mga Judaism nung araw is yung mga parang religion din yan. Mga taga-Juda. Para sa kanila, wala pa yung Holy Spirit. Kaya sa kanila parang nililihim ni Jesus kung ano bang misteryoso nga siyang tawag sa kanya. Hindi siya makikilala. May mga ginagawa siya na kababalaghan na hindi normal. Kaya sabi nila, kailan mo ba ililihim sa amin kung sino ka talaga? Kung ikaw nga ang Kristo, tapatin mo na kami. So, noong araw, hindi siya kilala. Siyempre, ang Kristo na tinatawag ay ang Diyos. Si Jesus, tao. Si Kristo, Diyos. Naintindihan ba natin? Ngayon, ang tawag natin sa Kanya, Jesus Christ. Kasi naging tao siya, doon na lang na-assemble na siya pala ay naging tao at inilabas, revealed na siya pala yung Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo kang wala kang ganang magpalakpak. Yan naman ang hinihintay sana ng langit, ang palakpak mo. Lahat ng ginagawa natin, pag wala tayong alam, hindi natin consistently ginagawa. Consistent is ang banal na espiritu. Hindi siya yung tell and then nothing. Kundi nagtitel siya, ginagawa niya. Ginagawa niya, sinasabi niya uli. Consistent siya. Yan ang karakter ng Holy Spirit. Kailangan makilala niyo siya. Siya yung tinanggap ninyo sa person ni Jesus. John 3:16. Yun yung eternal life. Ang description sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Ang Holy Spirit, hindi mo yan mamatay. Hindi siya mamamatay. Namatay si Jesus dahil siya ay tao, ngunit si Kristo, kay Diyos siya, hindi siya mamamatay. Naintindihan ba natin? Alam nyo, kapag hindi kayo obedient, talagang hindi rin makamove sa ang Holy Spirit. Kaya sabi ko kay Diyos, sinabi na instruction, hindi ginagawa. Tapos, as if kayo na kayo ay, believer. Ang believer, sumusunod. Ang believer, sumusunod. Tingnan mo ang simbahan natin, maraming hindi sumusunod. Maraming nag-a-attend, pero hindi sumusunod.
Tandaan nyo, ang difference ni Satan at tayo, kung totoong anak ka ng Diyos, sumusunod ka. Si Satan, alam niya lahat pero hindi kayang sumunod. Palakpak. Tagalog yan. Bakit ko kayo pinapalakpak? Kasi nasa Bible, kapag nagpalakpak kayo, ibibless kayo. Oh, clap all ye people. Kaya ako hindi. Alright, so John 10:27, narinig sa akin ang aking mga tupa. John 10:27. Sa ibang version, nakakarinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. I want you to memorize this. Pag uwi ninyo, mag-contemplate kayo, ako ba itong tupa na to? Ako ba itong sumusunod sa Kanya? Kilala niya ba ako? Kilala ba ako ni Jesus? Kilala ka ni Jesus kapag sumusunod ka sa Kanya. Siyempre, kahit nagsisimba ka, hindi ka naman sumusunod sa Kanya, hindi Kanya kilala. Na kinikilala ka ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod mo sa Kanyang salita. He is the great shepherd. Alam niya ang tunay niya na tupa. Alam niya ang hindi tunay na tupa. Yung hindi tunay na tupa, kunting salita lang, nasaktan, ayaw ko na. Mga hindi tunay yun. Ang tunay ay nananatili. Kahit nasasaktan, nananatili. Dahil yung pagmamanatili mo, yun ang basihan ng Diyos na ikaw ay sumusunod sa Kanya kahit masakit. Si Jesus nga namatay sa cross. Lahat dinanas niya ang hirap. Pwede siyang tumakbo. Pwede siyang, ayaw ko na lang, parang natatakot ako mamatay. Parang ganun, sa zipline, parang ayaw mo na lang. Pero, nag-decide siyang sumunod. At yung proof niya na kahit masakit, kahit mamatay siya, sinunod niya, ay isang proof na siya ang tunay na anak ng Diyos. Nawa makabigay ito ng paalala. Di pa huli ang lahat. John 3:17, Jesus did not came to condemn you. Lahat na lang salita ni Pastora pang-condemn sa inyo. Samantalang binabasa ko lang naman ang salita ng Diyos. Sabi doon, pumunta siya rito para hindi ka i-condemn. Pumunta siya para i-save ka niya. Para i-heal ka niya. Ngayong gabi, kailangan malaman natin na may boses ang Diyos. Promptings between life and death. Delikado naman kung hindi ko narinig yung boses ng Lord sa gitna ng gera. Ipinahamak ko yung kasama ko. Kaya kailangan maniguro ako na galing sa Diyos. Kasi kung galing sa Diyos yung narinig ko, may protection. Amen. Ilang beses na ba tayong pumunta ng Manila, Cebu, dala ko ay 54 katao. Pakainin mo yan. Alagaan mo yan habang nagbabiyahe na walang isa man na madisgrasya. And for 28 long years, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pangako. Because I heard the voice of the Holy Spirit, may teachable ako, heart. Sumusunod ako kung anong sinasabi niya. Pag sinabi niyang wag dyan. Palakpak. You will know my people by their fruit. Ang bunga ng tao o ng pastor ay kahit narinig na ito at nabasa ng iba, even if they are pastors, they knew the word. You will know my people by their fruit. Naka-display ang 28 years na prutas ng BCF. Hindi pa rin maniwala. Nandun pa rin yung ichichismis ka pa rin sa likod. Di patay. Alam mong may anointing na yung BCF? Nagkikriticize ka pa. Tingnan mo, hindi ka pa nga namatay, pero marami nang namatay dito. Yung iba namatay spiritually, kaya tingnan mo, may mga sakit sila. Ano ba ang sunod sa sakit? Di ba patay? Kapag nangihina ka, parang aso, ang sunod niyan ano?
spiritually mamamatay ka. Lahat tayo mamamatay physically, pero spiritually, nakita naman ng dalawang mata ng iba kung totoong nagbasa sila. Anong meron sa BCF na yan? Bakit nagbabago ang mga tao? Bakit ang isang katulad ni Rachel na talagang sobrang sama? Sana yun ang tanungin. Yung iba naman matagal na. Si Rachel, na-stroke yan. Talagang hati. Nahulog ito. Pero hindi nagtagal. Bakit hindi nagtagal? Sapagkat na-enjoy niya ang benefits ng isang shepherd. Bakit? Sumusunod siya. Hallelujah! Hallelujah! Yung bunga ang tingnan natin. Nagpapatagal yung mga rasones natin, yung mga pride natin. Dapat nag-enjoy na tayo ng buhay natin. Matagal nang sabi na Lord, pag sinunod nyo, ito mangyayari. Pag sinunod nyo ito mangyayari. Hindi makikinig ka lang, meron ka pang sasabihin. Hindi natural. Hindi mo na-enjoy yung promise. Tonight, kahit anong hirap talagang I really prayed to God na mayroong shifting ngayong gabi. Na matanggal. The Word of God is like a hammer. Puputulin ng Diyos ang pride na siyang nagbibigay sa atin ng hindrance para mag-enjoy sa kanyang mga pangako. Hallelujah! Hallelujah! Sunod, let's go there. Yung boses ng Holy Spirit ay napaka-importante. May 3 pong keys na dapat yung advice galing sa salita ng Diyos para tayo ay makarinig sa boses ng banal na Espiritu. It's not enough for you to go to church. Yung naririnig nyo, boses lang ni pastora. Boses ng mga tao, boses ng kalamnan mo. Yung boses ng Holy Spirit, ang boses na dapat nating marinig para yung pamumuhay natin tuwid. At salong-salo natin ang lahat ng promise. Palakpak. 1 Samuel 3, 1-10 po itong ating titingnan. Paano ba nakinig ang unang mga tao nung araw? Yung mga si Samuel. Si Samuel ay propeta. Paano siya nakarinig? Tingnan natin sa story niya. Noong mga panahong naglingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga o pastorship ni Eli, madalang na makipag-usap ang Panginoon. Noong araw sa Old Testament, madalang siyang makipag-usap. Wala pa yung Holy Spirit. Pero ang Panginoon ay nangungusap na. At kakaunti na rin ang mga pangitain. Kunti yung mga vision. Isang gabi, natulog si Eli sa kanyang kwarto, hindi na siya gaanong nakakakita. Si Samuel naman ay doon natulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. Yung covenant ba? Na dinadala nila. Noong araw kasi yung covenant, Ark of the Covenant, nandun ang Panginoon. Samantala ngayon, nandito na ang Ark of the Covenant. Sabihin mo sa katabi, ikaw ba may Ark of the Covenant na? Noong araw, kahirapan, di ba? Tinawag ng Panginoon si Samuel, sumagot si Samuel, ano po yun? Tumakbo siya kay Eli at sinabi, ano po yun? Bakit niyo po ako tinawag? Sumagot si Eli, hindi kita tinawag, bumalik ka na at matulog ulit. Kaya bumalik siya at muling natulog. Muli siyang tinawag ng Panginoon Samuel. Bumangon si Samuel, pumunta kay Eli, sinabi, ano po yun? Bakit po niyo ako tinawag? Sumagot na naman siya uli, anak, hindi kita tinawag. Bumalik at natulog ulit. Hindi pa nakakilala noon si Samuel ang Panginoon dahil hindi pa nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Noong araw, hindi mo makilala. Si Abraham, nakilala niya ang Diyos kasi kinakausap siya. Si Abraham, si Noah, kasi kinakausap sila ng Diyos, kaya sila lang ang nakakakilala sa Panginoon noong araw. So sabi niya, tinawag ng Panginoon si Samuel sa 2 pagkakataon. Bumangon siya at pumunta kay Eli, ano po yun? At tinawag uli at Panginoon tumawag kay Samuel. Kaya sinabi niya kay Samuel, bumalik ka uli at matulog. Kung tatawagin ka uli, sasabihin mo, magsalita po kayo Panginoon. Makikinig ang lingkod ninyo. Kaya bumalik si Samuel sa igan at muling natulog.
Lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati, tinawag siya, Samuel! Samuel! Kaya pala magtawag ang Diyos ay pangalan mo talaga itatawagin niya. May idea na kayo? Pangalan mo talaga ang tatawagin niya. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo. Panginoon, sapagkat nakikinig ang lingkod ninyo. Sinunod niya yung sinabi ni Samuel, ang kanyang propeta. Okay. Sa verse 10, i-highlight natin sa verse 10. Kapag alam nyong may boses na tinatawag kayo, ito ang sasagutin ninyo katulad ng ginawa ni Samuel. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig ang lingkod ninyo. Amen? Tonight, you can desire that. Kasi sabi ng Lord, ano man daw ang desire mo, lalo na pertaining sa Kanya, talagang ibibigay niya. Encounter ang tawag dito. Kaya marami sa atin mga Kristiyano, walang ka-encounter. Kaya hindi sila nananatili dahil sa tutulang hindi nila kilala ang Diyos. Ang Diyos kasi nagpapakilala sa sarili niya. Sa Maybo, hindi masyado kilala si Jesus. Pero si Pastora Marlene kilala nila. Napangiti ako nung sinabi ko na tinatawag kayo ni Pastora para magsamba na puno ang Maybo. Pero pag sinabi mo, pinatawag kayo ni Duwata ng Diyos para magsamba, hindi sila sumasama. Pag sinabing Pastora Marlene, agad-agad silang umaakyat. Bakit? Sapagkat hindi kilala ang Diyos dahil hindi siya nakikita. Kaya sa pamamagitan mo, ipakilala mo ang Diyos na hindi nakikita. At kapag kilala ka na ng mga tao, sila ay susunod sa iyo dahil nakita nila ang Diyos sa iyo. Let's go sa ating clippings. Praise the Lord. Praise God. Akala ko naman naka-prepare na si Josh. Sige po, no dull moments. The Nandito child po. Samuel ministered unto the Lord before Eli. Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Naintindihan na po natin And yan it sa came to Tagalog. pass, when Eli was laid down in his place, the Lord called to Samuel. Samuel. Here am I, for thou callest me. I called not. Lie down again. Samuel. Twice more Samuel heard the voice and went unto Eli. Here am I, for thou didst call me. Samuel, go lie down. If he calls again, say, Speak, Lord, for thy servant heareth. Verse 10 na yan. Samuel. Samuel. Speak, for thy servant heareth. And Samuel grew, and the Lord was with him. And all Israel knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. Amen. When you encounter Jesus, the Lord will be established on you. Nung na-encounter ko po ang Diyos, hindi naman pari-pariho ang encounter. Kaya nga kahit ano sasabihin ng buong South Cotabato, pamilya ko, whatsoever, hindi ako natitinag. Because narinig ko siya, kilala ko siya. And no one can speak to me other than God. Yang amin sa ng Diyos, hindi enough na nagsisimba tayo, binilas tayo sa pera, hindi. Kailangan ma-encounter nyo siya. At kapag na-encounter nyo siya, gaya ng sinabi doon, na narinig at maririnig ninyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan. Though sometimes hindi yung boses talaga, but sometimes ginagamit sa TV, boses ng tao,
Sometimes sa mga sitwasyon, sometimes sa mind, dito sa salita ng Diyos, may magpa-pop up na salita. Ganun ang boses ng Holy Spirit. Sa inyo ng tamang daan, saan man kayo naroroon. Napaka-importante, essential sa believer, ang marinig ang boses ng Lord para sigurado siya. Hindi yung parang ano lang. Ito kaya marinig niyo sa mga Christian, kung will ng Lord. Aba, hindi pa alam ang will ng Lord, nasa Bible na. Kaya wala kang question kapag nagsalita ang Diyos sa'yo kasi i-establish na yan. So kung saan man pumupunta si Samuel dahil naririnig niya. So ako naman, kahit sa tricycle driver since 1998, kahit saan, sa mga kaguluhan, sa mga chismis at mga kaguluhan sa BCF na to, nananatili ako sa presensya ng Lord. At nananatili, alam ko ang boses ng Lord at hindi boses ng Lord. Dahil na-encounter ko siya. Mahirap naman mag-preach ka, hindi mo pala na-encounter. Kaya tingnan mo, puro palpak yung ginagawa natin. Pag makasarili yan, wala si Lord dyan, palpak. Kaya nga, nangangailangan tayo ng mentor. Magpapaturo ka, hindi yung yung feeling mo, alam mo na. Yun nga, walang bunga. Dahil ang Holy Spirit, may bunga talaga yan. Palakpakan natin ang Lord. Isaiah 30:21, at maririnig ninyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan saan man kayo naroroon. Several times marami akong may mga nagpapatuo na pupunta ng abroad, nandiyan na lahat, matagal niya ng dream, bigla na lang magsabi, Pastor, bakit ganun? Nanaginip ako, sabi, wag daw akong tutuloy. Sabi ko, di, wag kang tumuloy. Siyempre, nandiyan na lahat, Tapos ito yung malaking challenge sa'yo, tutuloy ka pa ba? Hindi ko lang mabanggit kung sino yung pangalala ko sa Korea. Hindi siya natuloy kasi ibang bansa yun. Hindi siya natuloy. Yun pala, yung company na lilipatan niya ay mababang karote, hindi niya alam. Excited siyang pupunta sa Saudi from Korea. Sabi ko, kung ano ang sinabi ng Holy Spirit, kasi nag-worship tayo, yun ang sundin mo. Kahit na may ticket ka na, excited ka na, mga pamilya mo, celebrate na kasi may visa na siya. Hindi nga siya natuloy dahil nandun yung, worry niya. Kasi may worry ako, pastor eh. Pag may worry, hindi kay Lord yun. So hindi siya natuloy. Yun pala, mababankrupt yung company at marami. More than 300 workers ang hindi naswelduhan. Buhay na testimony yan. Because she chose to listen to God. Alam mo, ang boses ng Lord, it's between life and death. Warning, isa yan sa purpose. Warning, itutuwid, pagtutuwid sa'yo, baka may mali kang ginagawa. Kaya dapat marunong tayong makinig sa banal na espiritu. Para yung tamang daan, saan man kayo naroroon. Na-save yung pupunta ka doon, tapos wala ka palang sweldo. Na-save siya. Can you imagine? Iniisip mo, tataas yung sweldo mo from Korea to yung pala, mawawalan ka. So, it's the voice of the Holy Spirit that can guide you, lalo na pag believer ka, anak ka ng Diyos, He will take good care of you. He will prompt you, He will warn you, at bibigyan ka niya ng safe plot. Palakpak. Sige pa. So, gusto kong ipaalam sa inyo na you should have that built relationship muna. Paano ka makatrust sa Diyos na hindi mo nakikita? Siyempre, sa pamagitan ng kaalaman, you have to know Him. Sino siya? Gather more information. Tapos may mga test and try out. Kaya huwag niyong anuhin ang test and trial. Kasi doon mo makikilala kung sino talaga ang Diyos sa test and trial. Gain ka ng maraming test, try out, para mananatili ka sa iyong experience. Na ito pala ang Diyos. Pag sinabi pala ng Diyos ganito, ganyan. So one time dito, merong na-possess, pumunta dito. So I pray to God, Lord, ano ba to? Di ko alam to. Ayoko namang sumabak
na wala akong alam. So the Holy Spirit, because may relationship ako, may boses ako, bibigyan niya ako ng idea. Oh, yung babae na yan, kulang lang ng love. So pagpasok ko sa Father's house, bago ako mag-lay hands, alam ko na ang gagawin ko. Kasi yung Holy Spirit, nagbibigay na ng information sa'yo. Ganito, ganyan, ganyan. Katulad kay Lilibet, lately. At least maganda yung lately. So pumunta kami at sinabi ko, Lord, ano bang nangyari kay Lilibet? So, siyempre, ganun, information about sa paa niya at may cancer siya, ganun. Marami. But deep inside, I have peace. Pag may peace ka, ibig sabihin mayroong movement, may sasabihin sa iyo ang Holy Spirit. You have to seek peace kasi nandoon ang boses ng Holy Spirit. Pagpasok ko, siyempre, talagang lanta siya yung lahat ng tao. Tapos yung lugar, madumi. Siyempre, ibig sabihin, the presence of the demons are there. Tama ba? So ngayon, dala-dala mo yung Holy Spirit. Because you trusted the Holy Spirit, He will dictate to you kung anong gagawin. So pinatingin ko siya sa aking mga mata. Hindi siya makatingin ng straight. So alam ko na, asan ko nakuha yan? Dito sa Bible. Siyempre siya, hindi naman siya katulad natin eh. Naghahanap na ang lahat ng mga espiritu sa buong Coronadal talagang sinasalo niya yan. So you have to categorize yourself. Sabi ko, tumingin ka sa mata ko, hindi siya makatingin ng diretso. Inulit ko. Tuwing nagsasalita, nakaganon, hindi makatingin. Tingin ka sa mata ko. Then I rebuke the devil, the demons na nasa isip niya. Na walang sinasabi kundi mamamatay na ako, Nay, ganyan-ganyan, naghahabilin, mga kung ano-ano. Tingin uli. Tingin siya uli. Hindi ka mamamatay. Naintindihan mo? Hindi ka mamamatay. Tapos sabi niya, gumanon, parang may nahulog. So the demons fled at walang ilang minuto, nandun man sila Jonah, parang yung spirit ba, nabuhay. Alam mo, ang spirit may dalang joy kaysa tawa ng tawa. You can change the environment because the presence of God is inside of you. At sinabihan ko siya, maligo ka lang. Tama yung kain, tama yung ligo. Kumain ng maraming dahon para malinisan. Alam ko may kinain ka. Yun lumabas, kumain ng mga bagoong. Siyempre, ganun ang nangyayari sa kanya. Sabihin mo nga sa katabi, yung kinakain mo kasi, yan ang kalabasan sa katawan mo. Wag na tayo magpa-doktor. Tapos sabihin natin, kumain ako ng bagoong. Tapos sabihin ng doktor, natural. Kidney, transplant. Anong gagawin natin? Takbo tayo sa doktor. Sino ang doktor natin? Ang Diyos na Holy Spirit. At kung hindi ka nakarinig, tawag ka ng pastor na nakarinig. Kaya nga, tumatawag ang pastor dahil nakarinig siya para malaman mo kung ano bang sinabi ng Diyos. That's the use of the prophet. So binigyan ng sabi ko, maglinis kayo dito kasi siyempre infection, mga langaw at kung ano. Tapos sabi ko, maligo ka lang, wala kang gawin kundi maligo, kumain ng mga gulay, kumain lang ng gulay, magpahinga. At saka ang bibig, nilagyan ko ng 10 round ng oil at wag ipalabas yung word na patay. Buhay ako. Speak life and life will come. Speak peace and peace will come. Speak money and money will come. Because you believe. Hindi naman ganun ka-believer but you stand in the gap. At maraming mga lasing doon, nakakita, nakarinig. Di pinatanggap kasi yun naman automatic, di ba? Tanggapin natin ang mga taong meron. Sabi ko, Lord, mapapahiya ka dito pag mamamatay Pag mamatay siya, mapahiya ka dito. Maraming meron, maraming nakarinig. Alam mo ba nung pinatanggap ko sila kasi may nagainuman? Kasi may birthday, inuman ng mga lasing. Tanggap din sila. Then paglabas ko, sabi ni Lilibet, hinatid ako sa labas. See,
The devil is a liar. Kailangan natin ng boses ng Holy Spirit. Palakpakan natin ang Lord. Si Lord lang, hindi si Pastora. And then sabi ko, kailangan malinis dito, ganyan. Salamat ako sa may-ari ng bahay kasi tinanggap nila si Lilibet. Kaya naman, I really praise the Lord na may mga tao talaga na hindi lang ako, maraming tao na ginagamit. Pero ang lahat-lahat si Lord yan. Do not get any, si Lord pa rin yan. Kaya, bukas, babalik ako dito, ha? Dadalang kita ng bigas kasi nahiya siya na kumain doon sa tinitirahan niya. Dala ko ng bigas, dala ko ng Sabi ko, kailangan maligo. Pagdating ko, bagong ligo siya. Tapos ang linis ng palibot. Wow! Sabihin mo nga sa katabi, pag dumating si Lord sa lugar na marumi, biglang linis. Hallelujah! 20 minutes before take off. Ito po kasi buhay na testimony, kaya dapat kong sabihin, sana makikinig yung may-ari. And then nagdala kami ng sabi ko para masarap yung kain nyo. Nagdala kami ng ng mantel, ng kanilang Oo. Tapos kanina, sabi ko, balik ka pa kasi mali yung pinadala na bigas, kulang. Kasi para mawala talaga yung hiya niya ba sa may-ari. Tapos balik si Jojo kanina, sabi ko, prehan mo na naman. So siyempre part pa rin yan yung mga reklamo niya, gusto niya. Ito lang advice ko, sa lahat ng BCF, huwag kayong magbigay ng pera kay Lilibet. Ito ang nakasira sa kanya. Naging addict siya sa awa-awa. I believe naman, maraming taong nagbibigay sa kanya. Kasi ang paniwala natin na sa sikreto natin ibigay. So hindi natin alam nakakasira sa kanya. Kung may ibigay kayo, ibigay niyo sa akin. Hindi ko yan ibigay ng sandal. Gusto ko na ako ang magbibigay sa may-ari ng bahay. Disiplinahin natin si Lilibet. Lahat ng tao nagbibigay sa kanya, I'm sure marami. Hindi ko maintindihan kung saan niya dinadala sa sobrang dami. Ngayon na-addict na siya. Parang hindi, kahit ganyan ang sitwasyon niya, gusto niyang umalis kasi gusto niya. Tinatawagan kayo para bigyan siya ng pera. I announce to you publicly, huwag kayong maniwala. Okay siya, ipadaan natin sa simbahan na. Huwag kayong mag-donate na hindi nyo pinapadaan sa church kasi hindi yan ibibless ng Lord. Kaya tingnan mo ang resulta. Ipadaan nyo dito. Si Lord ang magsasabi kung ano ang gagawin para sa Kanya kung gusto ninyong tumulong. Mostly sa inyo, you don't trust me. That's why kayo ang nagdidiretso. So ano ngayon? Nagbibigay ako sa Kanya. Talagang mula pa noon, 20 years. Buhay na buhay siya sa binibigay ko. Nung araw hindi yan makapagsalita. Therapy ko yan hanggang sa nakasalita na siya. At syempre, nakikinig ako sa Holy Spirit para sa kanya. Sabi ko, kung mamamatay ka, matagal na. Hindi ka pa mamamatay. Dahil ayaw ng Lord mapahiya siya. Alam ng tao dito, nasa BCF ka, tumatakbo. Kaya hindi ko gusto mapahiya si Lord. Kung mamamatay ka, kukunin ka ng Lord yung hindi ganyan ang sitwasyon mo. Magpagaling ka para mamamatay ka na. Naintindihan nyo? Ayaw ng Lord na namamatay ang tao na naghihirap. Tumatawag ka kay Lord eh. Ang problema may kasinungalingan. Kaya yun, order, righteousness. Dito nyo ibigay ang gusto nyo ibigay sa ating hindi lang kay Lilibet, sa mga tulong natin dito. At i-pray natin kung ano ang dapat gawin sa kanila na hindi mapasama ang inyong tulong. Naintindihan natin? That is from the Holy Spirit. So sabi ko sa may-ari, we will supply kung anong ating maitulong para hindi siya mahiya nga magkain doon. Siyempre, pati yung ang may-ari ng bahay, i-bless natin. Kasi
Salamat, di ba? Minsan ka nakakita ng taong tinatanggap talaga siya bilang pamilya kahit naglalaway, pinapaliguan pa siya. I'm so blessed, kaya nga binibless ko yung may-ari ng bahay noon pa man. Kasi ayoko mapabayaan si Lilibet. And so, kailangan natin mag-pray. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng tamang paraan upang ang target natin ay ang kaluluwa ni Lilibet. Kailangan matuwid niya yung hingi-hingi. Siyempre, gagawa ng diskarte para mabigyan ng pera. Hindi yun maganda. Wala sa Bible yan. Naintindihan niyo ba? So, kailangan natin ipadaan sa kanyang proseso. Ang lahat para tunay siyang maging magaling. Spiritually, physically, yung addiction niya sa pera dapat matanggal. Palakpak. Alam mo nga, mga ang demonyo, awa-awa effect. At wala yang sinasambit kundi puro sakit. Kaya naman puro sakit din yung nangyayari sa kanya. Di ba? Kung gusto mong magaling ka, tanggalin mo yan kasi ginagamit mo na awa-awa para bigyan ka. Hindi na maganda. I love her, but I need to correct her. Okay? Lahat tayo, kailangan natin ng koreksyon, ng rebuke, ng teaching, ng training para tayo ay maging ganap na anak ng Diyos. Yan ang trabaho ng church. Revelations 2:29. Huwag kayong makinig sa awa-awa ni Lilibet. Marami na kaming inkwentro niyang dalawang yan, ng spirit na nasa kanya. Naintindihan ko naman, kasi hindi naman siya pareho sa atin. Lagi siyang nasa labas eh. Pagbalik niya yan, maraming nagaganner ng mga spirits. So ano bang magawa natin? Hindi naman mapirme. Tulungan na lang in a way na matamang tulong para hindi siya mapasama. Naintindihan natin? So, salamat tayo. Hanggang ngayon, buhay pa si Lilibet dahil ito ay symbol ng ating pagtulong sa isang taong walang kalaban-laban. Palakpakan natin ang Lord. Revelations 2:20. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinabi ng banal na Espiritu sa mga church. Hindi naman basta diretso ang sa iyo. Sa body of Christ siya nakikipag-usap. Kaya gusto ng Lord, lahat, minsan nami-misinterpret ako ng mga tayo, bakit siya lang ang tama? Maraming umalis dito. Lalo na tinitraining ko kayo sa parang inaangkin nyo na yung mga ministry. Hindi naman yan iyo. Hindi nga akin yan eh. Diba? Sa Panginoon ito lahat. At kung kayo ay nagdadala ng ministry, yan ay sa Diyos. Kaya makikita ko, hindi ka na nag-obey sa akin, ibig sabihin, gusto mo nang sumipak. You're going to do your own kingdom. Naintindihan po ba natin? Para manatili ang unity natin, we always think na ang Father in Heaven, which is the Holy Spirit inside of us, ay nagbibigay ng tamang direksyon para hindi tayo mapariwara, hindi tayo mawala. Sa mga yumayaman sa pera, kailangan tayo ay dahan-dahan. Love tayo ng Lord, gustong-gusto niya ibigay sa atin ang buong kingdom. Pero pag hindi pa pwede, wag nating pilitin dahil tayo ay masisira lang. Kung kayo man ay nagdadala na ng negosyo, always kapit double sa Panginoon dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam. Ayaw nating mapahiya ang Diyos. Sabi ko nga kay Jocelyn, ayoko mapahiya ang Diyos. Na mabilis ang boom ninyo, mamaya bilis naman ang bagsak ninyo. Tatawanan kayo ng demonyo. Nandito ako para alalay. Alalayan ang bawat isa. Kung paakyat tayo, dahan-dahan para hindi tayo mahulog. Palakpak! Kaya makinig tayo. In the book of Acts, nandito na tayo sa book of Acts. Dito, action na tayo. Ito yung generation natin, tapos na yung Old Testament. New Covenant na tayo. Sinabi ng Diyos sa mga huling araw, nasa huling araw na tayo, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay nakakakita ng mga pangitain. Magkakaroon ng vision. Pero ito sa believer, ito ha,
Alam naman, hindi ka believer, ibubuhusan nga ng Espiritu. Hindi ba mamamatay ka? Judgment yung Spirit ng Lord. Kaya nga, kailangan po natin ipaunawa ito. Hindi ito sa lahat. May flesh tayo, pero tayo ay believer. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng panaginip. Oo, sa mga araw na yon, ibubuhos ko ang aking power or Espiritu sa aking mga lingkod. Kaya, specify natin sa servant, na lalaki at babae at ipahayag nila ang aking mga salita. You go and tell. Katulad nito ngayon, may bagong VCF Love Conquers tayo. Siyempre, ang buhay ni Rachel at saka ni Jocelyn, alam ng mga tao dyan sa palibot. Mas mabilis kasi pag nagbago ka, ang mga tao talagang makikinig sa'yo. Kahit matagal ka na, hindi ka naman nagbago, hindi sila makikinig sa'yo. Ngayon, I'm so excited sa kanila. As long as they continue to stand sa title nilang Love Conquers All, basihan nyo ang nangyayari sa inyo. Ang gawa ng Holy Spirit, magmumultiply yan. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa lahat ng maabot ng VCF Love Conquers. Palakpakan natin ang Lord. So 3 po ang sinabi dito. Sinabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan ng mga bansa. Ako'y papurihan ng buong mundo. Siya lang ang tunay na Diyos na bigyan natin ng parangal. So may 3 bagay akong iiwan sa inyo. Paano ba ma-discern ang boses ng Holy Spirit? Interesado ba kayo? Ito yung ginawa ko. Number 1, building yourself in fellowship with God. Kaya nga VCF, fellowship tayo, hindi tayo religion. May relasyon tayo. Pag sinabing fellowship, relasyon yan. Kapag may relasyon ka, may communication ka. Meron kayong communication ng Diyos. Ito yung fellowship sa Diyos. Napaka hindi mo ito maintindihan pag hindi ka born again. Isital muna natin, born again ka ba? Then kapag born in the Spirit ka, you can have fellowship with God. Hindi maka-fellowship with God ang religious. Ang born again lang. Kasi ang born again ang may Holy Spirit. So makapag-fellowship ka muna sa, i-build up mo sa pamagitan ng pagbabasa, kilalanin, ito pala ang Diyos, ito pala. And then, kausapin mo siya ayon sa kanyang sinabi, kung sino siya. And then, ilang taon, nabibuild yung iyong relasyon sa kanya through your prayers, signs and wonders, yung mga nakikita mo sa salitang binabasa mo, nagbi-build up ka ng relasyon. Until now, nagbi-build up pa rin ako ng relasyon. Sa pamagitan ng pagbibigay, sinabi ng Diyos, magbigay daw tayo. Di ba nagbibigay naman tayo? Di nakaramdam ka ng joy. Totoo pala, kapag mag-release ka, may joy. Amen. Lalo na pag nag-love ka ng katulad ni Lilibet. Pag nakaya mong i-love ang taong unlovable, ibig sabihin ikaw ay may spirit na ng Diyos. Kasi normal na tao, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya ang kaya ng Diyos. Okay, dahil naka-fellowship mo siya, binigyan ka niya ng grace. Ano bang grace? Regalo. Extending power na makaya mo. Magawa mo ang hindi magawa ng normal na tao. Dahil may relasyon ka na. Alright? So yon, araw-araw i-build up mo yan. Hindi mo type. Ako, nasaktan ko yung anak ko eh. Tapos nung kababasa ko, sabi ng Lord, ba't namamaga yung kamay mo? Kasi nabasa ko, may angel yung mga bata. Lumuhod ako kay Jollibee, humingi ako ng tawad. Nawala yung maga ng kamay ko. Kasi discovery yan eh. Hindi ibig sabihin na nagkasala ka, ang Diyos anuhin ka. Hindi. I-discover mo. Ito pala. So, syempre, next time natatakot ka na, saktan mo yung anak mo kasi may Holy Spirit yung anak ko kasi tinanggap niya rin si Jesus eh. Hello? So yon, na-build up doon ang aking relasyon. Ang pagkilala ko ba sa Diyos. Tapos, kapag nagbigay ako, lalo na damit, bigay ako ng bigay. Araw-araw nagbibigay ako. Ba't di nauubos? Kasi merong prinsipyo. Na-experience mo na naman. Hindi. Mawawala yung takot mo na magugutom ka dahil alam mo, ang prinsipyo, kapag nagbigay ka, kahit
wala ka, nagbigay ka, talagang babalik sa'yo ng 10 beses. That's how I build my relationship to God. Yung mga nakilala ko sa Korea, mga pickpocketer yun. Nakikinig sila. Mga ano yun, talagang sugapa sa druga. Lahat-lahat. Yung iba, pakawala na babae. Nag-share ako ng buhay ko. Kaya naman, na-build up sila. Yung buhay nila, ito minsan kasi, pag sinabi ko yung mga buhay ninyo, dahil hindi naman kayo nagsasabi sa ibang tao, parang ako yung iakusan nyo na, yan si Pastora, pinapahiya kami. Bakit nung araw, may iyak ka dito, humingi ka ng tulong, sinasabi mo, ganito ako, kabit ako, ano ako. Nung okay ka na, nabanggit yung testimony mo, galit ka. Oh, it's high time for me para i-bumirang ko sa inyo yung mga sinasabi nyo sa akin. Kasi ba, dahil ikaw ay teacher na, dahil ikaw ay okay na, may sasakyan ka na, hindi na pwedeng gamitin ng Lord yung testimony mo. Kaya sinasabi ko pa ulit-ulit kay Sally, isipin mo kung saan ka nang galing. Kapag nakalimutan mo kung saan ka nang galing, mawawala ka. At tingin mo, dati ka nang mayaman. Tingnan mo kung Marte ka, dati ka nang mayaman kasi nakalimutan mo kung ano, na wala kang CR noon. Nakakatulong sa atin kung saan tayo nang galing. Araw-araw, sabi ng Lord, maupo kayo, mahiga kayo, isipin nyo kung anong ginawa ko para hindi kayo mawala sa akin. Kahit na nakatanggap na kayo ng bilyon-bilyon na pera, isipin nyo na kung anong ginawa ko. The moment you forget, wala na, nawawala ka. Kaya God wants you to establish a memorial. Nung araw, pag may victory sila, papagawa sila ng memorial dyan. Yung bato, lagyan ng pangalan, dito may victory kami, sila Miriam, sila Aaron, sila Moses. Kasi nung araw, wala pang Holy Spirit. Ngayon, nasa Holy Spirit na tayo, ang gusto ng Lord, kaya maganda mag-journal. Yan ang sinishare ko sa inyo ngayon. Dahil sa journal ko, may mga memories ako na maginawa ng Lord. Kung sakali na may dryness ako spiritually, maalala ko sa notebook ko na may ginawa siya noon at hindi ako mahuhulog kasi ma-remind ako na kung kaya niyang gawin noon, kaya niya pa rin gawin ngayon dahil it's the same yesterday, today, and forevermore. Are you blessed that you came? Look at your neighbor, mag-journal ka. Dahil sadyang makalimutin ang tao. Pangalawa, removing destructive noise that take your attention. Ha! Nakita ninyo, hindi ako sumasagot sa cellphone. Para to be fair. Tumatawag kayo sa mga tao dito, pero sa akin, hindi kayo makastraight minsan because I choose not. Sa sobrang dami, hindi mo mapagbigyan. Pangalawa, I have to spend time with the Lord. I remove the distraction. Kita ninyo lahat-lahat, ginagawa kong, kinakausap ko ang Lord sa Facebook. Kaya makita nyo, yung kayo nga, hindi na nga kayo kausap doon sa Facebook. Ako, doon ko inilalabas yung revelation ng Lord para hindi lang ako ang nakarinig, kundi pinaparinig ko sa inyo. And I thank God for Facebook. I bless Facebook, kaya binibless ako ng Facebook. Hindi ako nakatanggap ng pera sa Facebook, ha? Ibig sabihin, binibigyan niya ng way ang salita ng Diyos kahit ubusin ko na mga puro BCF ang Facebook. O ikaw, wala kaya naiinis ka, palakpak. Removing destructive noise that take your attention. Ang cellphone ninyo, alam nyo yan. Ang inyong laptop, alam nyo yan. Lagi ka na lang nakakonect sa Kaya yung attention mo hindi talagang 100% tuwing sermon time. Kaya nga, more on distraction ka, hindi mo maririnig ang Holy Spirit. Nakakatakot kang leader. Makikita mo, observe naman na ibang tao ito. Parang ganun. Kung ano-anong ginagawa, hindi mapirmi. Tapos, ipagkatiwala mo yung kaluluwa mo?
Silent in the court. Palakpakan natin ang Lord. Kailangan marinig mo ang boses. Ang tao nakarinig ng boses, kaya niyang i-distract ang mga bigyan mo kahit 5 minutes, 10 minutes lang, na walang quiet, wala kang iniisip na iba kundi siya lang. Kapapractice mo, kahit ilagay ka sa chaos na mundo, kalma ka. Kasi sa loob, naririnig mo ang boses ng Holy Spirit. Yan ang ginagawa ko. Mundo, flesh. Itong katawan, may boses. Maingay ito. Yung mga utang natin, maingay. Ano pa? Anxiety, yung mga pangarap natin, failure, hindi natin nakuha. Maingay din yun. So you have to set that apart and then go straight sa Spirit. Kasi Spirit ang Diyos. Saan mo ba nakukontak ang Diyos? Sa utak? Hindi mo siya makontak dyan. Sa puso. Kag puso, kailangan ng puso, quiet. Hindi kailangan pupunta ka pa ng bukid o yung mundo, para lang makausap ang Lord. Panahon yun ni Moses. Kapag praktisado ka kahit sa gitna ng traffic, nakakarinig ka. Yung iba nagmumura na, ikaw nakangiti ka pa rin. Nagano ka pa rin ng music sa loob ng puso mo. Sapagkat nakakarinig ka sa Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi, hindi ka nalilate sa commitment mo. Kasi nakarinig ka sa Holy Spirit. Pakilagay yan sa notebook, ilagay sa rep, ilagay sa natulugan ninyo o sa lahat. O di kaya sa kutsara para mabasa. Palakpak nung araw, ganun eh. Number 3, last. Acting in faith that we hear. Ano yung narinig natin dito sa salita ng Diyos? Lagyan daw ng aksyon. Kaya nga nasa Book of Acts na tayo. Kapag nilagyan mo aksyon, ang faith mo agad-agad, kuha mo. Di ba? Magbibigay ako mga next week. Di hindi mo makuha yung joy agad-agad. Next week pa eh. Pero pag binigay mo ang lahat at sinabi mo, okay, magbibigay na ako ngayon, agad-agad may joy na makukuha mo. Ganon ang langit. Look at your neighbor. Agad-agad. Hindi doktor agad. Agad-agad. Palakpak. Dahil ang Holy Spirit ay speedy, mabilisan. Kapag nakarinig ka at alam mo, ayon sa salita ng Diyos, lumukso ka na. Dahil kay Lord John. Amen. Shall we all stand? Discern the voice of the Spirit. Are you blessed? Yung tatlo na yon, na tatlong key. Yung ating mga tatlong, to clarify the frequency of heaven para magkaroon kayo ng confidence at boldness sa faith. Bakit ako bold sa faith? Sapagkat dinig ko ang frequency ng langit. Anong ginawa ko? Yung tatlo. Una, binild ko muna yung relationship ko sa Diyos sa pamagitan ng aking pangungusap sa Kanya, sa corporate man o personal man. Dalawa, niremove ko yung mga destructive, yung mga words na idle, ayaw ko niyan. Mga tao na medyo pinalitan na ng Lord yung mga tao dito na mga chismusa. Walang ginawa kundi pag-usapan si pastora, niremove ko na yan. Pangalawa, acting in faith. Ina-actionan ko na agad-agad pag sinabi ng Lord, alam mo lahat ng gusto ni Lord, hindi natin gusto. Hint lang. Kapag hindi mo gusto, gawin mo. Dahil galing yan kay Lord, agad-agad marinig mo ang boses ng Lord. Amen? Taas nyo inyong mga kamay, katagumpayan, victory. Kung yan ay inyong susundin, ngayong gabi pa lang, spend time para masanay kayo. At hindi nyo i-reason, busy kayo. Walang busy kapag tayo ay may priority. Marunong kayo mag-prioritize, unahin ang Diyos dahil si Lord ang pinagmula ng lahat. Mula sa hininga mo, pati kuko mo, galing sa Diyos. Kaya wala kang karapatan sabihin, busy ka. Pag sinabi ng Lord, agad-agad kang mag-respond. Ang ating mind ay nagre-receive ng information. Pero neglect natin ang pagre-respond ng puso. Ang puso ang nagre-responde sa inyong mga kaalaman. Alright? Quiet time.
For just five minutes, I want you to talk to God. Speak to me, your servant is listening. Yun ang sinabi ni Samuel. Lord, tinatawag mo ba ako? Ganyan. Then speak to me, Lord. I'm listening. Surely God is going to speak to you. Lalo na pag minsan kailangan po nating mapag-isa din, maingay ang mundo, maingay ang ating kapaligiran. God wants quietness of your spirit. At bilang born-again believer, kailangan natin yan. Essential yan. Dahil nangungusap ang Diyos dyan. Kapag binigyan mo siya ng kunting time, yung concentrated talaga, wala kang gagawin, wala kang isipin, kundi just a second na quiet, then surely, mangungusap ang Lord sa iyo. Kapag narinig mo ang boses niya, you have a good day. You have a powerful day, great day. Why? Because you hear the voice of God. The voice of God is the command of blessing. Hallelujah. Hindi ako titigil. Sa isang araw, hindi ako pwedeng mabuhay na wala akong narinig kay Lord. Kahit nag-aaway kami mag-asawa, kailangan kong marinig si Lord. Kahit anong sitwasyon, you need to hear God's voice. Kasi ito ay nagbibigay ng protection, ng warning. At bilang anak ng Diyos, yan ay iyong inheritance. Inheritance pala natin ang boses ng Diyos. Bilang believer. Every day, you have voice from the Holy Spirit through your circumstances, sa pamagitan din ng mga lugar. Healing din ay nandyan sa hearing. Pag marinig mo ang boses ng Lord, para kang agad-agad ang kanyang kagalingan, spirito, finances at lahat. Assurance ba? Security ba? Yun ang maramdaman mo kasi. Pag nakarinig ka sa boses ng Lord, may security ka. At magkaroon ka ng productivity. You bear fruit. Kaya ang gusto ng Holy Spirit is you listen. Because He will give you instructions. He can even reshape your thinking. Yung piniisip mong negative, pwede niyang i-reshape sa positive. Sa panggitan ng kanyang boses. The act of obedience can save you. Agad-agad, dahil narinig mo kung ano ang kanyang pinapagawa, mabilis kang mag-obey dahil kilala mo ang boses niya. Hindi ka na nagtatanong kung ito ba ay will ng Lord. Agad-agad mong ginagawa. He dismantled the lies that you believe. Na yung mga nabiliban tayong lie, katulad ng si Pastora ang kumuha daw ng pera ng quantum. Siya daw ay corrupt. Kung biniliban mo yan ng ilang taon, kawawa ka. You need to search the truth. Dahil yung truth na yun ang magpa-set free sa'yo. Hindi yung habang buhay mong paniwalaan ang lie. So you need to hear the voice of God to correct your lies na pinaniwalaan mo. So that you will be given a strength and divine wisdom. He is actively giving you direction, correction, and protection. That is the voice of God. The voice of God is like a compass. Nagbibigay siya ng tamang direction to keep you from wandering. Yung mga bagay na hindi mo nakikita, He will guide you to all the right path. Ang frequency ng langit ay certain. Nagbibigay siya, hindi siya passive. Puro pagbibigay ang ginagawa ng Diyos sa atin. As long as we have the voice of God, we know that our everyday is loaded of blessing.
para sa mga believers. Loaded tayo ng kanyang blessings. Hallelujah! Heavenly Father, we thank you for the voice of your Holy Spirit. May you continue, Lord, to sharpen our discernment sa pamagitan po ng inyong salita, ng pag-spend time sa inyong presensya, sa quietness na aming mga puso. Turuan niyo po kami upang manatili kami na nakikinig at sumusunod sa inyong way. For you are the great shepherd. Sinabi mo nga, alam mo kami ang iyong tupa. Kilala mo kami at kilala ka namin ang iyong boses. Maraming salamat po sa gabing ito na binigyan nyo kami ng ideya na kahit anong galing at maraming pera ang mga tao, kapag wala silang boses ng ninyo, ay sila ay mapariwara. Kayo ang Diyos nagbibigay ng direksyon patungo sa tunay na success. This is our prayer for tonight and for everybody na nakikinig sa aming live stream tuwing midweek service. I pray may hunger and thirst po. Ang bawat na nakikinig dito sa middle week service, sila ay magkakaroon, tutubo ang kanilang kauhawan at kagutuman sa inyong salita. More of you, Lord, dahil ikaw ay walang limit. We are entering into the unlimited God. So we desire your voice, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Punta na tayo dito. Sana mayroon kayong notebook para hindi mawala yung inyong narinig. Hallelujah. Siya'y makapangyarihan. Panginoon, Amen. hindi mo kami iiwan. Ipakita natin yung makapangyarihan ng Diyos sa inyong mga narinig. Ay iniukit mo sa iyong mga palad. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay tunay ngang matapat. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan,